And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At pasensya na kayo kung medyo hindi maganda yung ating video quality ngayon mga kababayan. Dahil wala po kasi ako sa bahay. No, ako po ay nag-out of town. Kaya ngayon mga kapatid, dito po sa aking tinutulugan, dito na ako gumawa nitong vlog natin ngayon. So ito na nga mga kababayan, nako. Jinggoy Estrada mga kapatid, no, biglang nawala sa eksena mga kababayan matapos kumpirmahin ni Senator Ping Lacson, no, yung aligasyon ni Bryce Hernandez laban kay Jinggoy na di umano nagbaba ng 355 million, no, itong si Jinggoy sa Bulacan, no, ay yung 355 million na yan mga kababayan. Yan po yung kabuuang presyo mga kapatid doon sa ibinabang flood control projects ni Jinggoy Estrada di umano sa Bulacan mga kapatid, kung saan yung budget ay kinurap. Ngayon mga kababayan, na-discover po, no, ni Senator Ping Lacson na lehitimo yung nasabing aligasyon ni Bryce Hernandez. Nakumpirma ni Senator Ping Lacson mga kapatid na yung worth 355 million na item, no, pag sinabi ting item, ito yung mga proyekto mga kababayan na kinurap ang budget. Nakalagay nga mga kapatid di umano sa nasabing GAA. So ngayon, matapos kumpirmahin niya ni Senator Ping Lacson mga kababayan sa harap mismo ni Jinggoy, abay biglang natahimik itong si Jinggoy Estrada mga kababayan at hindi na po mga kapatid pinagpatuloy itong kanyang pagtatanong dito kay Bryce Hernandez. Ito mga kapatid, panoorin natin ang bidyong ito dahil ito po ay hindi ko napansin noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. No, pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin muna natin to mga kapatid bago tayo magbigay ng ating mga personal na opinion at reaction. You cannot leave yet. Okay. Mr. Bryce Hernandez, ito na. Hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Talagang paghuhugas kamay yung mga line of questioning dito mga kapatid ni Jinggoy Estrada. Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house, ngayon wala ka specific na sinabi. Yung di ba? Dito wala mga kapatid, gigil na si Jinggoy. No? Gusto talaga niyang idiin mga kababayan itong si Bryce Hernandez at gusto talaga niyang palabasin mga kapatid na yung aligasyon ni Bryce Hernandez laban sa kanya wala pong katotohanan. Kaya dito binabara-bara na niya mga kababayan, no, itong si Bryce Hernandez. Gusto niyang i-discredit mga kapatid yung mga testimonya nitong ni Bryce Hernandez. Ito tuloy natin. dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce. Sabi mo sa testimony mo sa... Isang bagay pa mga kababayan na pinagtataka ko pala dito, kung bakit hinahayaan po ni Senator Ping Lacson na magtanong itong si Jinggoy. Ngayong parte siya mga kababayan or allegedly kasabwat siya dito sa nangyaring corruption sa mga flood control project sa Bulacan. Hindi ba dapat mga kababayan hindi ito hinayaang magtanong? Kasi nga mga kapatid, magiging bias talaga ang hearing kung yung mismong senador na allegedly dawit ay kasama sa mag-iimbestiga. 'Di ba? Ito din yung pinagtataka ko talaga noong nakaraang hearing. Kung bakit sila Jinggoy at si Joel Villanueva isinali diyan sa mga magtatanong dito sa mga tiwaling miyembro ng DPWH or empleyado ng DPWH at mga tiwaling mga kontraktor. Hindi dapat to maling-mali talaga mga kababayan na hinahayaan sila dahil allegedly dawit sila sa isyong ito. Pero ewan ko,
no, kung ano ang bakit hindi ito naisip ni Senator Ping Lacson na gawin silang exempted mga kabatid, dahil kung tutuusin, pwede silang gawing resource person dito, no, sa nasabing hearing. Hindi yung sila mismo ang magtatanong, no. Biruin mo, may allegation ka ng corruption tapos ikaw isa ka sa mag-iimbestiga. Anong klaseng investigasyon 'yan kung ganyan mga kabatid? And tingnan nyo naman, no, yung line of questioning dito ni Jinggoy mga kababayan, halatang bias po, no? At talagang gusto niyang idiin itong si Bryce Hernandez dito para lamang malinis, no? Malinis niya yung kanyang pangalan. Ito mga kabatid, ano, kaya minsan mas gusto ko talaga na ang hahawak na lang nitong investigasyon na ito ay ang ICI na lang mga kababayan, yung komisyon na binuo ni President BBM. Nang sa ganun mga kabatid, walang mga ganitong klasing mga tanungan, no, na mangyayari dahil yung mga nag-iimbestiga, yung itinalaga na mag-iimbestiga ay at least, no, hindi po kasali sa nasabing tawag nito, hindi kasali mga kababayan sa nasabing Senado or House of the Representatives. No, kumbaga independent sila. Walang kung anumang impluwensya galing sa Senado or galing dito sa House. Tulad nito mga kababayan, no, napakalaking kalokohan talaga na kung saan ang isang akusado sa nasabing korupsyon isa sa mga investigador. No, ano nga asahan mong matinong sasabihin, no, nitong investigador na ito kung siya mismo yung sarili niya idawit di umano sa nasabing nakawan sa pondo ng bayan? 'Di ba? Kaya dito puro pagmamalinis, no, yung ginagawa ni Jinggoy. Gusto niya agad-agad mga kabatid malinis itong kanyang pangalan, kaya ang ginagawa niya, binabara-bara na lang niya mga kababayan itong si Bryce Hernandez. Hindi siya dapat kasali dito eh. Dapat sa kanya gawing resource person sa nasabing pagdinig. The House of Representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay, Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada Eto na. and Senator Villanueva. Is Senator Estrada twice on two occasions sa House. Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jinggoy Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then, on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Nandito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. Forward natin. Yung isa pang pagkabanggit mo, sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po.
Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, Oh, hindi ito. namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. Oh, ito mga kapatid. Yung kay Villanueva daw, hindi daw makita ni Senator Ping Lacson doon sa GAA. Pero mga kababayan, itong kay Jinggoy, pakinggan nyo. As far as Senator Jinggoy, Oh, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. nako mga kapatid. Oh, yung kay Villanueva, hindi pa makumpirma ni Senator Ping. Pero yung sinasabi ni Bryce Hernandez na nagbaba itong si Jinggoy Estrada ng 355 million, no, worth of flood control projects dyan sa Bulacan, na kung saan ninakaw yung nasabing pondo, nakumpirma po mga kababayan ni Senator Ping Lacson na totoo. No? 7 item daw yun mga kapatid. Dahil dito mga kababayan, parang lumalabas dito na lihitimo talaga yung aligasyon ni Bryce Hernandez laban kay Jinggoy Estrada. Delikado si Jinggoy dito mga kapatid. No? Dahil meron talaga nagtugma ang aligasyon ni Bryce Hernandez at dito sa nasabing nakasaad doon sa GAA. Oh, ngayon Jinggoy, paano mo ipapaliwanag yan ngayon? 'Di ba? Ito tuloy muna natin. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming kina-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. Oo. At wala kami makita. But I want to be truthful, ano? As para Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, Nako, Jinggoy, lagot ka dyan. Nakita yung 355 million. Ang susunod na gagawin dyan, no, hahanapin ngayon yan kung sino ba yung mga proponent niyan. Oh, yun na lang ang kulang mga kapatid. No? Dito sa aligasyon ni Bryce Hernandez na nagbaba si Jinggoy ng 355 million, kumpirmado na. Ngayon, ang hahanapin na nandyan kung sino ang nag-propose niyan. No? Kung sino yung mga proponent, sino nag-sponsor niyan para sa mga proyektong yan. Ngayon, pag napatunayan yan mga kababayan na si Jinggoy Estrada ang isa sa mga proponent yan mga kapatid, nako, no? Mapapahiya po talaga ng lantaran mga kapatid itong si Jinggoy Estrada. Tuloy. ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, meron 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Bali mga kababayan, kumbaga parang si Jinggoy ang nag-sponsor doon sa worth 355 million na flood control projects. No? Provided na bibigyan siya ng cut na 25 to 30%. So, kumbaga, kung isa-summarize natin ng aligasyon ni Bryce Hernandez mga kababayan, nagpasok ng flood control project si Senator Jinggoy Estrada sa Bulacan na worth 355 million. Ngayon, ang gustong palabasin dito ni Bryce Hernandez mga kapatid na doon sa 355 million na yon, dahil si Jinggoy yung nag-propose niyan, no, siya yung nagbaba niyan, ibig sabihin, obligado silang bigyan si Senator Jinggoy ng 25 to 30% na kickback. Oh. Ito yung himutok ngayon ni Jinggoy Estrada dito mga kapatid. Dahil ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang aminin na kumikback siya dito sa 355 million na di umano'y kanyang ibinaba dyan sa lugar ng Bulacan. Kasi mga kababayan, kung susuyurin po natin, ginawa nilang daan itong mga flood control projects na ito para magkapera sila mga kapatid. Biruin nyo, sa bawat ipopropose nila na mga proyekto mga kababayan, 30% yung kanilang komisyon. Biruin nyo kung gaano kalaki. Kumbaga mga kapatid, wala silang pakialam kung ilan yung mga flood control projects. Hindi na angkop doon sa nasabing lugar
'Di ba? Wala silang pakialam doon mga kababayan. Ang sa kanila lang dapat mailabas 'yan. No, dapat ma-approve 'yan, malabasan 'yan ng budget para makuha nila yung kanilang komisyon. No? Kahit hindi naman kailangan sa nasabing lugar yung flood control na 'yan, no? Nilalagyan nila. Yung kasi ang ginagawa nila ginagawa nilang bisyo yung mga flood control mga kapatid Kahit hindi na angkop sa lugar, hindi kailangan ng nasabing lugar yung flood control, lalagyan nila ng flood control para lang may makickback sila mga kapatid. Napakalaki po mga kababayan ang kanilang kinikickback dahil 25 to 30% yung kanilang kinukuha mga kapatid. No? Ngayon, ang mas worse pa dyan, after nilang makuha yung kanilang kickback mga kababayan, yung ibang mga proyekto hindi po na-i-execute. No? Nagiging ghost project yung iba mga kapatid. No? Kininanakaw na rin ng mga district engineer. Biruin nyo yan mga kapatid kung paano nila binababo yung pera ng taong bayan. Magpo-propose sila ng mga flood control projects, tapos kukomisyonan. Pagdating doon sa baba mga kababayan, no, pagdating dito sa mga district engineer, no, kukunin pa nila yung mga pondo, hindi itatayo yung nasabing proyekto. Nakita nyo ba mga kapatid kung paano nila binabalahura ang mga buwis ng taong bayan? Kaya hindi na ako magtataka kung mag-aalsa ang taong bayan laban dito sa mga politikong ito. Kasi nga mga kapatid, sa dami ng mga mahihirap nating mga kababayan dito ngayon, no, na kung saan dapat sila yung pinapriority ng gobyerno, no, napupunta lang po sa bulsa nitong mga buhayang politiko mga kababayan yung pondo galing sa kaban ng bayan na dapat gagamitin pantulong dito sa ating mga kababayang mga mahihirap. At ginagamit nilang daan yung mga proyekto ng DPWH. Sa tingin nyo ba mga kapatid, tama yung ganitong klaseng modus? Pero inyo, yung isang lugar na binanggit ni Tulfo, no, ni Erwin Tulfo noong unang pagdinig nila, pero inyo, hindi daw kailangan ng flood control. Hindi naman bahain yung lugar, pero bakit may budget para sa flood control? And ito nga ngayon ang kinakaharap din ni Jinggoy, mga kababayan. No? Nagbaba siya ng 355 million di umano worth of flood control project dyan sa Bulacan para makakomisyon siya ng 30%. Di ba? Biruin nyo yan. Tapos ngayon mga kapatid, dinidinay ni Jinggoy yan. Pero noong sisiri ni Lacson, legit yung sabi ni Hernandez. Nakita nila yung sinabing ibinaba na proyekto ni Jinggoy Estrada na worth 355 million. Ngayon ang tanong dito, no, kung ano ang patunay ni Hernandez na si Jinggoy nga ang nangumisyon nun at si Jinggoy nga ang nagbaba nun. Yun na lang ang kulang mga kababayan. Kapag yan napatunayan mga kapatid, na ang isa sa mga nag-propose o isa sa mga proponent niyan ay si Jinggoy Estrada, todas na po dito mga kababayan itong si Estrada. And sa tingin ko, malalaman natin yan sa susunod pa na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tuloy. Si Boss Henry po actually, babasahin ko na pa. Okay na ba yung screenshot niya? Sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Ito na. Sige, you start reading from your cellphone. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan
na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siya. So ito binabasa dito, hindi pa ito patungkol kay Jinggoy. Ito po ay patungkol naman kay Joel Villanueva, mga kapatid. Pero ang problema nga dito, hindi pa matukoy ni Senator Ping Lacson, no, yung nasabing proyekto dahil hindi niya makita doon sa GAA. Yung kay Jinggoy lang yung kanyang kinumpirma, mga kababayan. So, gaya ng sabi ko sa inyo, makukumpirma lang natin yan, no, na legit nga yung aligasyon niya labang kay Jinggoy, no, ni Bryce Hernandez, kapag nailabas na ni Senator Ping Lacson yung mga datos kung sino ba ang nag-propose niyan, no, sino ba ang proponent na nasabing proyekto na yan na worth 350 million. Pag yun kasi, mga kapatid, napatunayan na si Jinggoy talaga ang isa sa mga proponent nun, mga kababayan, sigurado na, mga kapatid, itong si Jinggoy talaga madadali talaga dito, mga kababayan, no. Pero ako, naniniwala ako, no, kung pagbabasihan natin ang nakaraan ni Jinggoy, no, magsimula sa kanyang ama hanggang sa kanya bilang anak, no, ni dating Pangulong Estrada, mga kababayan, hindi na po bago ang issue ng korupsyon, no, sa mag-amang ito. 'Di ba? So, dito natin malalaman yan ngayon pag nailabas na kung sino talaga ang nasa likod ng nasabing proyekto. Kasi parang hindi yata nasagot dito, mga kapatid, ni Bryce Hernandez, no, yung tanong ni Senator Ping Lacson. Kasi tinatanong nga siya ni Lacson dito, meron ka bang mga ebidensya na magpapatunay, no, laban dyan sa iyong aligasyon, ano, kay Senator Estrada? Pero parang sa tingin ko wala yatang nailabas dito si Bryce Hernandez, and sa tingin ko sa susunod pa na hearing. Ituloy muna natin to. Ang majority floor leader siya noon that time, and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. Alam ito si Jinggoy at si Joel, mga babayan. Ginagrab nila yung opportunity, mga kapatid, no, dito sa nasabing hearing na ito. Ginagrab nila para malinis nila yung pangalan nila. Dito talaga ako na-disappoint, ano. Bakit itong dalawang senador na ito allegedly dawit sa issue ng korupsyon sa flood control dyan sa Bulacan, bakit hinahayaan silang magsalita, mga kapatid? Na kung saan, obviously, ang gagawin talaga ng mga lintik na ito ay lilinisin nila yung kanilang mga pangalan. Which is ito, mga kapatid. Kanina, kinukontra ni Jinggoy yung aligasyon niya yung aligasyon ni Bryce Hernandez laban sa kanya. Ngayon, si Joel, mga kapatid, kinukontra din niya. Ito nga sinasabi dito ni, ni Mendoza. Tama ba, Mendoza? Hindi dapat, mga kababayan, no, hindi dapat nagtatanong or kasali sa investigasyon yung nasabing mga opisyal na di umano'y dawit. Dapat sa kanila ginagawa lang resource person, no? Pero hindi ko lubos maisip dito bakit hinayaan silang maupo dyan at magtanong-tanong. Di ba? Biruin mo, allegedly corrupt, no? Nagiging isa sa mga nagtatanong sa issue ng korupsyon na kanilang di umano'y kinabibilangan. Di ba, mga kapatid? Parang gaguhan yung dating And panigurado, yan ang sabi ko sa inyo. Lahat gagawin nila, mga kababayan, no? Igagrab talaga nila yung opportunity na ito na ibinigay sa kanila.
Igagrab talaga nila yan para linisin yung kanilang mga pangalan. Kaya dapat talaga itong investigasyon na ito, ipaubayan na lang siguro mga kapatid dito sa independent commission na binuo ng Presidente Marcos. Na kung saan malaya po sa impluwensya ng mga senador, ng mga congressman, yung mga itinalagang mga opisyal na mag-iimbestiga. Kasi kung ganito mga kapatid, kung hahayaan ni Senator Ping Lacson na magtanong-tanong itong mga tao na ito na allegedly dawit, wala mga kababayan. Wala tayong makikita dito na magandang resulta. Wala talaga. Only in the Philippines mga kapatid, may mga ganitong eksena. Diyos ko po. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi nyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa nyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes. November 22, 2022, nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi nyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi nyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi nyo rin, October 2023. Tama po? Sir. Binasa nyo po yung transcript Check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Di ba mga kapatid? Pinagpipilitan talaga ni Joel mga kababayan. No? Kahit mali yung pagka-cite niya doon sa date, no? Pinagpipilitan talaga niya. Samantalang itong si Mendoza may hawak mga kababayan, no? Ng eksaktong date. Ganito ang mangyayari kung yung mga taong allegedly dawit ay hinayaan mong maupo at mag-imbestiga. Diba? Simple lang ang gusto mangyari ni Villanueva at ni Estrada. No? Gusto nilang pasinungalingan mga kababayan itong mga lumabas na resource person. Itong mga aligasyon ng mga resource person. Gusto nilang pasisinungalingan yan. Kaya tingnan nyo, si Villanueva. Nandun na tayo kung na-misquote yung itong si Mendoza. Pero ang point dito, yung hawak ni Mendoza, no, na detalye. No? Na meron siya. Regardless kung na-misquote or na mali yung nabanggit niya doon sa House, pero dapat mag-rely yan doon sa nasabing dokumento na hawak ni Mendoza. Yun dapat talaga ang pagbasihan. Pero si Joel, no, ayaw niyang pansinin yun mga kababayan. Ang gusto niya, yung maling pag-quote ni Mendoza, yung panindigan nitong ni Mendoza, na kung saan mga kabatid, posible siya ditong malibre. No? At matakasan yung aligasyon laban sa kanya. Tingnan nyo Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Hindi magulo yun. No? 2022 pa. Yung sabi ni Mendoza kanina, 2022 po yun. Tapos 2023, lumabas yung proyekto. Ito, pakinggan nyo Picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po.
I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity? Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa kanina, may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Ito po, para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none? Sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Oh. See, mga kababayan? Bakit kasi hinayaang magsalita itong mga taong ito? Itong si Villanueva at si tawag nito Estrada. Oh. Siyempre diyan mga kabatid, gagawin nila lahat. No? Lahat ng denial gagawin nila. Paano natin malalaman ang katotohanan mga kababayan kung yung mismong mga allegedly dawit na mga opisyal isa sa nag-iimbestiga? Isa to sa nadismaya ako mga kapatid nung nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Hindi sila dapat nagtatanong hangga't hindi nalilinis, no? Hangga't hindi lumalabas na hindi totoo yung mga allegation laban sa kanila. Ang problema mga kababayan, itong mga inaakusahan na ito, sila na mismo ngayon, no? Ang nagtatanong diyan at pasimpleng nililinis yung kanilang mga pangalan. Pwede ba yun? Pwede ba yung ganun mga kababayan? Napaka-unfair po niyan. Diba? Napaka-unfair po niyan mga kapatid. Tingnan nyo na lang itong ginagawa ni Joel. Kinokontra niya mga kapatid yung mga dokumento na hawak ni Mendoza. Ang gusto niyang gawing basis dito is yung transcript noong nakaraang hearing sa House of the Representatives. Sabihin natin nagkamali si Mendoza ng banggit doon, no? Sa House of the Representatives. Pero ang basis noon is yung dokumento eh. Ang pinagbasihan ni Mendoza doon is yung mga dokumentong hawak niya. Siguro namali lang siya pag-deliver. Pero ganun pa man mga kapatid, no? Yung ebidensya na hawak ni Mendoza, hindi magsisinungaling yan. Ngayon, dismayado si Joel. No? Dahil itong mga sinasabi ni Mendoza dito ngayon ay hindi ito umayon sa transcript. Kaya kanina gusto niyang pagdiinan. Hindi yan ang sinabi mo doon eh. Yung nandiyan sa transcript, hindi yan ang sinabi mo eh. Yun ang transcript ang gusto niyang habulin. Dahil doon kasi, pag yun ang nagiging basis ng investigasyon dyan, makakalusot siya. Kasi pwede niyang i-debunk eh. Ewan ko ba, bakit sila hinayaang magsalita? Is this a new allegation that you're talking about? Hindi. Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po,
In October 2022? Yes po. Okay. Nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. I-allow the... Paano lumalayo, Joel? Oh. Paano lumalayo, Joel? Ang gusto mong ipagdiinan yung transcript No? Maaaring nagkamali siya doon sa mga binanggit siya sa transcript. Pero yung dokumentong hawak niya, tama yan. Oh. Or maaring hindi niya na-explain ng maayos yung side niya doon nung nakaraan sa house. Pero yung dokumentong hawak niya, no, yan dapat ang tignan, hindi yung transcript. Oh. Kaya si Joel, mga babayan, gusto niya sa transcript dahil makakalusot siya No? Makakalusot siya, mga kapatid. Kaya dito, binabara niya si Mendoza. Napapalayo daw, mga kababayan, sabi ni Joel. No, ito, pakinggan nyo Can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. I-allow the resource person to finish the narration before we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million. Na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Patay ka dyan, Joel. Kompleto yan. Forward natin. Mr. Chairman. Yan na. Sumisingit siya. Not germane to my questions kasi. Yung sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin. Sinong kausap ni Senator Joel? Si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang hindi yun. Po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone? Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapa-follow up niya lang po sa akin. Pero doon sa something as flood control, Your Honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. We want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the...
Alam mo, Senator Ping, no, hindi po magiging fair yan kung hinahayaan mo si Joel na magtatanong-tanong dyan. Di ba? Sa mga babayan ha, baka tingin lalamunan ko. Hindi magiging fair yan. Hindi dapat nagtatanong yung mga akusadong senador na yan. Oh. Malamang sa malamang, nandyan sila, no? Hinayaan yung magtanong, malamang sa malamang, igagrab nila yung opportunity para linisin yung pangalan nila. Oh. Sana sa susunod na pagdinig, no? Huwag mo nang bigyan ng upuan sila Joel dyan bilang investigador. Hindi dapat yan eh. Parte sila ng investigasyon. Parte sila ng mga dapat imbestigahan. So bakit ngayon nag-iimbestiga sila sa korupsyon na kanila ding kinabibilangan? Oh. Dapat malinis muna yung kanilang involvement dyan bago sila hayaang magsalita dyan. Maling-mali talaga. The assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items with 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po, Your Honor. Okay. So okay na doon. Your Honor, meron pa nga po akong follow-up na picture pala ng... Later na yan. Later sige na. Po. Okay po. Ito. So, dito na natin tapusin to mga babayan. Ano? Ang gusto ko lang ang gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, na ito mga senador na ito, na di o mano'y dawit, no, sa korupsyon, dapat muna siguro mga kababayan, isuspindi muna sila ng Senado. Diba? Napakalaking insulto kasi nito mga kapatid sa taong bayan na yung mga akusado na yan, no, patuloy pa rin na labas-pasok dyan sa loob ng Senado. Oh. Sa ngayon kasi mga kababayan, hindi pa clear yung kanilang mga pangalan eh. No? Wala pa tayong idea kung guilty ba sila o hindi sila guilty. Therefore, dapat mga kapatid, alisin muna sila sa hanay ng mga senador dyan. At isailalim muna sila, no, sa investigasyon. Hindi yung allegedly part sila ng corruption tapos sila pa mismo, no, ang kasali sa investigasyon, sila pa mismo ang nag-iimbestiga. Ito talaga mga kapatid, ano, pinakamali na nangyari nitong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Masasayang ang investigasyon kung ganito ang sistema mga kababayan. Masasayang po talaga. Dahil itong sila Joel, itong sila Jinggoy, hindi ko naman sinasabing guilty sila ha. For the record, hindi ko sinasabing guilty na sila. Pero mga kababayan, syempre, sa kanilang kinakaharap ngayon na aligasyon laban sa kanila, talagang gagawin nila lahat, no, para malinis ang kanilang pangalan. Oh. Pwede nilang matampered diyan mga kapatid, ano? Yung mga statement ng mga witness. Pwede nilang baliktarin yan, di pala tampered. Pwede nilang baliktarin, no, para lang mapawalang sala. Mga kapatid, may mga ebidensya eh. No? Buti sana kung walang ebidensya. 'Di ba? So diyan pa lang sana dapat alisin muna sila pansamantala for delikadesa lang mga kababayan, na hindi po kasi mga kapatid, ang nire-represent ni Joel Villanueva at ni itong ni Estrada ay ang Senado na. No? Yung ating legislative branch mga kababayan. Kasi mga senador sila eh.
Ang kasiraan ng mga yan ay kasiraan ng buong Senado. Kaya dapat dyan sa kanila mga kababayan, pansamantala pong tanggalin sa listahan ng mga senador sa Senado. Ano na lang sasabihin ng mga taga-ibang bansa sa atin? No? Yung mga corruption natin patuloy, yung mga corrupt na mga opisyal natin patuloy na nanunungkulan, no? Sa gobyerno. 'Di ba? Kayo mga kapatid, agree ba kayo? Sinasabi ko, i-comment nyo dyan sa baba mga kababayan. Hanggang dito na lang tong video na ito. Kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kapatid. No, para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.